Lingid sa kaalaman ni Althea ay si Eleanor ang kausap ni Kenzo na madaling araw na yon dahil aanga-anga ang babae kung saan siya sasakay. Ayaw naman itong pumayag na lumulan sa dadalhin sanang sasakyan ni Domingo. Nakasama niya paakyat ng Baguio. Gusto niyang gayahin sina Althea na nag-commute at sumakay ng bus. Wala lang, gusto niya lang din ma-experience yon, kagaya ng ginawa ni na Kenzo at Althea. Ang siste, nagtatalo sila ni Domingo dahil ang lalaki ay ayaw yung gawin. Si Domingo naman kasi ay may sasakyan at kasalukuyang may kasamang driver. Magdala na lang kayo ng sasakyan, Eleanor. Ayaw mo noon? Walang chance na may ibang taong makakakita sa inyo. Safe na safe pa kayo. Pwede nga yan, Kenzo. Kasong gusto ko ay, hindi mo pwedeng ipilit ang gusto mo, Eleanor. Buntis ka pa naman. Gusto mo bang mawalang baraha mong pinanghahawakan? Baka mamaya ay mapahama ka pa dyan sa pamimilit mong mag-commute. Lumulan ka na sa sakyan ni Domingo. Tapos, sige na't may gagawin pa ako. Huwag ka nang tumawag. Kung ayaw mo makinig sa akin, bahala ka. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Sa mga sandaling iyon ay akmang lalabas na si Kenzo ng silid upang puntahan si Althea sa ibaba. Na makatanggap muli siya ng tawag mula sa ibang kasosyo na pupunta din ng pabalapit na event. Hanggang sa tuluyang nakalimutan na ni Kenzo na naghihintay sa kanya si Althea. Nang maisipan na niyang bumabay, hindi na niya mahagila pa doon si Althea. Malamang ay umakyat na ito ulit sa silid at natulog na rin. Malapit na rin kasi ang bukang liwayway. Nang ipagtanong niya sa cafeteria kung may napansin na ganong itsura ng babae, sinagot siya na may bumaba doon. Pero muli rin itong umalis na. Sige, salamat. Pag-akyat niya ay makailang beses niya itong kinatok pero walang sumasagot. Unreachable din ang phone ng babae na kahit ilang beses na tawagan hindi niya na makontak pa. Pinatay siguro ni Althea ang kanyang cellphone. Panigurado nagtatampo siya sa akin. Kinaumagahan kung kailan gusto na niyang bumawi, late naman siyang nakababa. Halos wala pa rin siyang tulog dahil sa makailang beses na pagkaligaw ni na Eleanor at Domingo. Hindi raw kabisado ng driver na nakuha nila ang daan patungo sa lugar na pupuntahan. Nagpahinga kasi ang tunay na driver ni Domingo at bagong driver ang kasama nila ngayon. Inabot na lang sila ng tanghali bago makarating ng Baguio. Sa ibang hotel din sila nag-check-in para kung sakaling magkabanggaan ni Althea, mabilis na naidadahilan, unexpected ang lahat ng iyon. Isa pa, doon din sa hotel na yun gaganapin ang plano kaya kahit na mahal ay kinagat na yun ni Eleanor na siyang ginamit ni Kenzo na makakuha ng room sa hotel na yun, gamit ang pangalan ni Domingo. Kasama yun sa kanilang madilim na plano, nasisiguraduhin nilang tuluyang wawakas sa relasyon ni Renz at Althea, Domingo at saka Eleanor. Wala doong malay si Domingo. Ilang beses sinulya pa ni Kenji ang pares ng bagong dating sa lobby ng Damanor at Camp John Hay. Hindi siya maaring magkamali. Si Eleanor yun, ang humor na babaeng pakakasalan ni Mr. Salmeda na asawa ng kilala niyang si Althea. Ngunit sa halip na si Renz ang kasama, ay ibang lalaki yun na si Domingo Mondragon. Bumitak ang kakaibang ngiti sa labi ni Kenji sa tanawing iyon. Mukhang magiging exciting ang magaganap na event na gaganapin sa main lobby ng hotel na yon sa oras na magkaharap-harap ang mga to. Alam kaya ni Mr. Salmeda at Althea na nandito din sa Baguio si Eleanor? Ang anay na lumalamon sa pundasyon ng relasyon nila mukhang hindi ata. It seems like an interesting event later. Kakatapos lang maglibot sa lugar ni Kenji at pabalik na sana to sa silid. Kadarating niya lang din sa hotel para sa gaganaping exhibition doon. Snack time sa hapon ng piliin ni Althea na makipagbati kay Kenzo. Batid niya na masisirang gabi niya kapag papanatilihin niya ang galit dito. Kung kaya naman, nang ayain siya nito ng snack time bagong gabi ay bukas palad niya yung pinagbigyan kasabay ng pagdating ng pares na mga damit nilang susuotin. Sumama siya dito pababa para sunduin yon. Laking pasasalamat na lang ni Althea na hindi nagkrusan landas nila ni Renz sa cafeteria. Malamang kung nangyari yon, boliliyasong pag-aayos nila ng gusot ni Kenzo. Okay na tayo ha, Althea? Baka mamaya may tampo ka pa rin sa akin yan. Sige ka, magiging kamukha ko yung anak mo kapag pinagpatuloy mo ang galit mo sa akin. Gusto mo ba yun ha? Oo na, bati na tayo. Huwag mo na sanang ulitin yon. Nakakasama ka ng loob, sa totoo lang. Bilang pagbawi ko sa'yo, sabay na tayong pumunta mamaya doon sa venue. Kakatok ako sa silid mo kapag paalis na tayo, maliwanag. Sige, hihintayin kita. Oo, in case na hindi at may mangyari,
ay agad na magsasend ako sa'yo ng message para hindi mo ko hintayin pero promise, pipilitin ko na sabay tayong darating doon bilang pagbawi ko sa'yo. Naghiwalay ng dalawa, gumaan na rin ang pakiramdam ni Althea. Ang problema na lang niya ay kapag biglang umiksay ng asawa at upang masigurado na walang bulilyaso, pinili ni Althea na tawagan ng sekretary ni Renz. Hi Britney, Mrs. Almeda, napatawag ka po? Agad na sagot ng babae sa kanyang tawag, medyo maingay ng background na kinaroroonan nito ngayon. Narito pa ba kayo sa hotel? Mariing kagat niya sa labi. Feeling na siguro ng babaeng kausap niya clingy na siya kay Renz porket gumala sila. Naku, Mrs. Almeda, sasabi ka ba sa amin? Hindi, tinatanong ko lang naman. Akala ko'y sasabi ka sa amin ni sir. Nandito na kasi kami sa venue. May mga schedule pa kasi si sir na meetups dito nang alam mo na. Ibang business partner niya na umattend din ng event. Sige, see you later na lang. Magre-ready na ako. Okay po, Mrs. Almeda. Banggitin ko ng kay sir na tumawag ka. Naku, Chuck, na good mood na naman siya buong gabi. Loki pa nitong panunukso kanilang dalawa ni Renz. Aminin man o hindi, medyo nakaramdam ng lungkot si Althea na nauna na pala sila sa venue. Slight na umasa lang naman kasi siya na isasabay siya ni Renz papunta doon. Sa ginawa kasi nitong pagtrato sa kanya kanina, sino mag-aakalang hindi rin pala to consistent. Tsk, ano ba Althea? Kasalanan mo rin naman. Kung sinabi mong isasabay ka niya, malamang isasabay ka nun. May pa-see you later ka pa sa event tapos ngayon sasama ang loob mo. Nang makarinig ng mga katok sa pinto'y mabilis siyang binuksan ni Althea. Tumambad sa kanyang harapan si Kenzo, na bis na pero mababasa sa mukha nitong pagkabalisa. Aalis na tayo, Kenzo? O Althea, sige teka lang. Matapos kunin ang mga gamit na kailangan niyang dalhin, ay lumabas na ng silid si Althea. Nang mga sandaling iyon ay natanaw niya sa malayong hallway si Kenzo. May kausap ito sa cellphone. Seryosong mukha na parang problema pinag-uusapan nila na kausap. Althea, pasensya na ha, pwede bang mauna ka na sa event venue? Susunod na lang ako, medyo malilit lang ako ng konti, ayos lang sa'yo? Nais sanang tanungin ni Althea kung bakit, pero mukhang ayaw namang ipaalam ni Kenzo yun sa kanya kung kaya tinikom na lang niyang bibig, hihintayin nito na mismo magsasabi. Sige, pati lilis nang umalis si Kenzo sa harapan ni Althea matapos sabihin niyo ng babae. Hindi siya inaya na kaibigan na sumabay sa kanya pababa ng lobby. Basta na lang siyang iniwanan ni Kenzo na para bang kailangan niyang gawin niyon sa labis na pagmamadali. Nang iwan niya ng malalapang pagkalito kay Althea kung ano ba talagang nangyayari sa kaibigan. Kilala niya si Kenzo pagdating sa trabaho at paghahandal ng negosyo. Napaka-professional nito at kalmadong kaibigan pagdating sa kahit na anong sitwasyon at hindi basta-basta nagbabago ng isip at ganoon din sa paraan ng pagdedesisyon nito. Ngunit ng mga sandaling iyon, biglang nag-iba ang kilos ni Kenzo. Aligaga at obvious na parang may kakaibang nangyari na hindi niya alam. San kaya siya pupunta? May iba pa ba siyang lakad bukod sa exhibition na pupuntahan namin? Ilang minuto pang natulala si Althea, ngunit nang sipatin niyang pambisig na relo at makita ang oras ay aligagana niyang hinawakan ng laylayan ng suot niyang damit at nagpa siya ng bumaba upang makaalis na. Kung hindi niya pa gagawin yon, ngayon ay paniguradong malilate na siya. Wala na rin naman siyang hihintayin dito. Sa pintuan pa lang na nasabing hotel ay may nag-aabang na service taxi. Napabulong na lang siya ng pasasalamat na halatang umaayon sa kanyang lahat. Lumapit ang driver nito sa kanya. Mrs. Almeda po? Yes. Sakay na po kayo. Pinapasundo po kayo sa akin ni Mr. Salmeda. Panandali ang napatda sa kinatatayuan si Althea na marinig ang sinasabi sa kanya ng driver. Ilang segundong naghang ang kanyang isipan. Sa Damanor at Camp John Hipo ba ang punta natin kuya? Kinailangan niya itanong yun upang siguraduhin na hindi ito nagkakamali. Baka mamaya hindi naman talaga siyang pakay nito. Opo, Mrs. Almeda. Nang marinig yun ay mabilis na gumaan ang pakiramdam ni Althea na bigat kanina dahil sa ginawa na naman sa kanya ni Kenzo. Parang hindi niya kasamang lalaki na mayroong sariling mundo. Kung walang pagganito si Renz, ang lupalop din kaya siya kukuha ng taxi. Masyadong busy ang mga staff doon na hindi niya alam ang kalakaran kung may taxi nga bang makukuha dito. Nakakahiya naman kung pati yun iasa niya sa mga hotel staff. Malaking tulong talaga sa kanyang presence ng asawa, aminin niya man o hindi. Pinapagaan nito ang lahat. Dismayadong pinukol ng tingin ni Kenzo sa Eleanor. Kakababa niya lang ng taxi at kakarating ng venue. Habang nakatingin dito ay naisip ni Kenzo na mahirap palang kadil at ka-business partner ng babaeng ito. Hindi ito marunong makinig sa mga sinasabi niya. Kahit na alam nitong mapapahamak silang pareho, may sarili itong desisyon oras na may ginustong mangyari.
Kagaya na lang ng ginagawa nito ngayon na lantaran at kalmadong naglalakad ito sa venue. Naanyiming nasa park lang at silang dalawa lang ng tao doon habang nasa likod ng babaeng matandang si Domingo. Kinangit-ngit ni Kenzo ang tanawin niya na para bang nagbibigay pa ito ng makukuhang matibay na ebidensya sa paligid. Ano bang ginagawa mo, Eleanor? Dukwang ni Kenzo palapit sa babae. Upang bumulong, sinamantala niya pagkakataong yun na napatigil sa Domingo at may hinarap na kakilala at kinausap to. Hindi pa si Kenzo na kontento doon at bahagya pang hiyang hinila sa Eleanor palayo kay Domingo, tinignan lang siya ng mapanuring mga mata. Muling ibinalik ng matanda ang tingin sa kakilala niya kaya naman imposible nitong marinig ang usapan ni Eleanor at ni Kenzo. Tahasang nagbibigay ka ng hint at ebidensya. Alam mo ba yun? Marin itong tanong. What do you mean, Kenzo? Maang-maangan pa nitong tanong sa kanya. Mag-isip kang mabuti. Wala ka na bang takot na may makakita sa inyo? Eleanor, hindi porket maraming tao dito. Hindi na kayo mahalata na may kung anong namamagitan sa inyo ng matandang yan. Mag-ingat ka naman, Eleanor. Ano ba, Kenzo? Grabe ka naman kung makareact. Wala naman ako kami masamang ginagawa. Naglalakad lang kami gaya na nakita mo. Hindi nga kami halos nagtitinginan at naghahawak ng kamay. Anong ebidensyang sinasabi mo? Napakalayo namin, oh. Giit ni Eleanor na nakataas na sa kanyang isang kilay. Wala nga, pero kailangan ba talagang sabay kayo maglakad? Mag-ingat ka naman. Hindi ka ba natatakot na baka makita kayo ni Renz at maghihinala na siya sa'yo? Si Renz? Bakit niya kami makikita? Pagakpang tumawa sa Eleanor. Mr. Marquez, busy siya kaya huwag ka na mag-alala. Wala dito si Renz. Anong walang pinagsasabi mo? Nandito siya. Hindi siya busy. A-attend siya ng industry exhibition event. Nakita siya ng dalawa kong mga mata kanina umaga. Sabay pa nga silang kumain ng breakfast ni Althea doon sa cafeteria ng hotel namin. Narinig mo ko? Nandito si Mr. Salmeda. What? Gusot ang mukhang tura ni Eleanor na biglang namutla. Kagaya ni Kenzo, ang alam niya busy ito at hindi ito interesado. Nakailang beses din sa Domingo na chinek ang listahan ng company ng mga pupunta at hindi nakalagay doon ng Salmeda Holdings. Nagpalingalinga na sa paligid sa Eleanor, naging malikot ng mga mata na para bang nahuli na siya. Nasaan? Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Baka nakita na ako. Eksahiderang sambit nitong kabado. Kaya nga ang sabi ko mag-ingat ka. Huwag ka na munang dikit ng dikit dyan sa matandang kinababaliwan ka. Ikaw din ang mahihirapan oras na mabulilyaso ang plano natin. Bakit kasi kailangan pang si Domingong gamitin natin? Bakit hindi ka na lang umisip ng paraan ng ibang lalaki na lang? Ipapahamak mo pa ako. Iba pa naman ang takbo ng isipan ni Renz ngayon. Para siyang may pagdududa sa akin. Hindi ko kasalanan na nagdududa siya sa'yo. Siguro kasi binigyan mo siya ng dahilan. At tungkol naman sa paggamit natin sa matanda, bakit hindi ka tumutulong sabihin kung gamitin natin siya? Aminin mo na gusto mo ring mawala siya. Gusto mo ring kumawala na sa kanya. Ikaw na nga itong tinutulungan na mawala ang mga hadlang sa landas mo. Ikaw pang lakas ng loob na umasta ng ganyan. Huwag na nating ituloy. Ayoko na. Tinalikuran na ni Kenzo ang babae na wala nang masabi sa litaan niya. Sandali lang, Ken. I mean, Mr. Marquez! Habol niya sa lalaki. Ilang saglit pa yung naabutan niya to. Mahigpit na hinawakan ni Eleanor ang isang braso ni Kenzo. Hindi naman magawang iwaglit yun ang lalaki dahil sa mga nakakasalubong nilang kapwa-participant sa event. Wala siyang magawa kung hindi ang tumigil at harapin si Eleanor. Pinagkrus ng dalawang braso at nilapit sa dibdib. Tinitigang mabuting babaeng balisana doon. Ituloy natin to. Handa ng lahat. Nandito na tayo. Kung sakaling may magtanong kung bakit kami magkasama, pwede man natin sabihin na coincidence lang lahat? Sa tingin mo maniniwala si Renz? Oo, hindi lang naman siyang nandito. Maraming tao. Wala siyang basehan na sinadya kung kasama si Domingo. Alam ba niyang pupunta ka dito? Dito sa Baguio? Oo, pero hindi niya alam na pupunta ako na may kasama. Napangisi na si Kenzo sa sagot ni Eleanor. Anong paalam mo sa kanya? Magbabakasyon? Tignan mo. Hindi niya alam. Sa tingin mo tatanggapin niya na lang kapag sinabi mong sumaglit ka lang? Hindi yun uto-uto. Sasabihin nun anong ginagawa mo dito. Hindi mo rin yata alam na hindi open ang event sa public. Mga kilalang tao lang ang invited dito. Eleanor. Bakit naman hindi makakayang lusutan yun? Hindi ba natin pwedeng sabihin na sumaglit lang ako dahil curious ako sa mga ganap? O hindi ba natin pwedeng sabihin na dito sa hotel na ito ako naka-check-in? Sigaw na rin ni Eleanor, pinapantayan ng taas ng boses ni Kenzo. Nagpupuyos na tinignan siya ng masama ni Kenzo, lalong ayaw na ituloy ang plano. Pwede ba, Kenzo? Mag-isip ka na lang ng paraan kaysa ng negatibong resulta.
Binaliwala lang yun ni Kenzo, hindi niya sinagot ang mga sinabi ni Eleanor at inalis na lang ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Pinagtitinginan na sila ng mga taong dumaraan at napapansin sila kung kaya mas na-conscious siya. Baka mamaya siya pang malink sa babae at sabihin na sa kanyang pinagbubuntis nito. Mas malaki yung problema pag nagkataon. Bakit ang insensitive mo ngayon? Huhulaan ko kung bakit ka nagagalit. Nakita mo silang sabay na nag-almusal tapos ngayon, gusto mo lang itigil ang plano? Nahihibang ka ba? Ngayon ka pa atras? Matapos mo kong papuntahin dito. Ganun mo lang sasayangin ang oras at pagod ko sa plano nating ito, Mr. Marquez? Hindi naman pwede yun. Manindigan ka sa usapan natin. Naikuyom na ni Kenzo ang mga kamao. Ang kapal naman itong pagtaasan siya ng tono. Gusto na niyang hindi ituloy ang plano na sa una pa lang ay hindi na dapat siya nakipagsabuatan laban sa kanyang kaibigan. Ayaw niya na masaktan ito na paniguradong mangyayari. Oras na malamang isa siya sa salarin. Nung gabing iyon, masyado lang namang nadala siya ng galit sa kaibigan at kay Renz na rin. Tama lang talaga na kapag ang isang tao ay masaya o sobrang galit, dapat hindi basta nagbibitiw ng salita at nagde-decide. Hindi dapat naging padalos-dalos sa lahat. Huwag kang ganyan, Mr. Marquez. Huwag mo kong patawanin. Ikaw ang unang nag-offer. Dagdag pa ni Eleanor na iiling-iling. Sinimulan natin na magkasama ang planong ito. Tapusin natin na magkasama pa rin. Kung gagawa ka ng bagay na makakaapekto sa akin at sa plano natin, asahan mong hindi ako mangingiming idawit ang iniingatang pangalan mo dito. Oras na magkagipitan. Narinig mo sinabi ko, Kenzo? Masamang tinignan ni Kenzo sa Eleanor. Ang babaeng ito pa talagang may kapal na mukhang magbanta sa kanya. Kung tutuusin ay ang hipokritang ito lang naman ang magbe-benefit ng doble sa kanila. Ang mali lang talaga niya ay masyado siyang bumait at pinatulan ng kagagahan ng babae. Hindi na rin siya nakapag-isip pa nang matino ng gabing iyon. Gawin mo na lang ang napag-usapan nating plano. Utusan mo pumuntang babae yun sa kwarto. Ako nang bahala sa iba pang mangyayari. Turan pa ni Eleanor na pamarcha na siyang iniwan. Naroon na halos sa venue ang lahat ng mga attendees sa event pagdating ni Althea. Sa dami ng mga businessman na pumunta doon ay medyo na traffic ang daan patungo ng hotel kaya muntikan na siyang malate. Mabuti na lang at naabutan niyang opening ceremony kung saan nagkat ng ribbon ng punong abala ng event. Wow, mabuti na lang talaga umabot ako. Mapanuring ginala ni Althea ang paningin sa paligid, hinahanap niya kung nasang bandang kasama niya si Kenzo. Sigurado naman siyang naroon ng kaibigan, hindi nito ugali ang malate sa mga ganitong mga event. Palagi itong present anuman ang mangyari. Bukod doon ay hinahanap din ng kanyang mga matang bulto ni Renz. Pero bigo siyang makita ito, ni kahit ang anin ng sekretary nito hindi niya rin makita kung asan silang banda ng naturang venue. Baka nasa kabila silang side. Mabagal na humakbang pa si Althea, hinahanap ng mga mata kung saang banda matatagpuan ng bathroom. Pagdating pa lang dito kaninay, nakaramdam na siya ng nais gumamit ng CR ng katawan niya. Natiis niya pa niya yun, sandali pero ngayon ay hindi niya na kayang pigilan ito. Excuse me, saan ang bathroom dito? Tanong niya sa nakasalubong ng uniformadong utility. Nananakit na mga paa niya kakalakad kanina para lang makahanap pero hindi pa rin makita. Pasok po kayo sa pasilyong yun, miss. Diretso lang po tapos sa unang kanto liko ka sa kaliwa. Thank you. Ngumiti lang ang utility. Tumango sa kaumalis. Sinunod ni Althea ang utos nito at bahagya na siyang nakahinga ng maluwag na matanaw ang hinahanap niyang lugar. Ay salamat. Kakunti lang nasa loob kaya hindi na niya kailangan pang pumila ng mahaba. Diretso na siya sa cubicle para gawin ang kanyang pakay sa lugar. Muli pa siyang napabuga ng hangin ng guminhawa ng pakiramdam. Nang tumayo upang ayusin ang sarili na pahawak siya sa pader ng cubicle. Dahil bahagyan ng labo ang paningin niya, pinakiramdaman niya ng ilang sandali ang sarili, nahihilo siya. Subalit hindi normal na pagkahilo na bunga ng pagbubuntis. What's wrong with me? Sa punyasan noon na bahagyang nagpapawis ng malamig at buong buo. Hindi naman ako gutom o may ibang nakain. Nagpalipas siya ng ilang minuto na hindi gumagalaw at hindi pinupwersa ang katawan. Nakatayo lang siya doon at hindi pa rin lumalabas ng cubicle. Nakailang bukas at sara ng pintuan ng bathroom pero naroroon pa rin siya. Na sandaling medyo umayos ng pakiramdam ni Althea ay nagawa niyang makalabas kahit naiika-ika. Minabuti na lang niya tumayo sa gilid, nilabas ang cellphone at sinubukan niyang kontakin si Kenzo. Nag-ring ang cellphone nito pero hindi naman niya yung sinasagot. Kahit ang mga text messages niya hindi pa rin ito nire-replyan. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang din sumama ang pakiramdam niya. Kaya okay naman siya nung sandaling papunta pa lang siya dito. Bigla-bigla na lang naramdaman. Nasaan na bang lalaking yun? Wala ba akong kasama? Sana ako na lang talagang pumunta dito at least wala akong ibang inaasahan kundi sarili ko lang.
Kumukulo ng dugong tura ni Althea kausap ang kanyang sarili. Hinilot-hilot ni Althea ang sentido na masakit na. Nahihilo na naman siya at mas malala pa yun kumpara sa nararamdaman niya kanina. Sumidhi pa yun para siyang tinatakasan na ng lakas. Hi Althea, napangat na kagad ang tingin si Althea sa pag-aakalang si Kenzo yun, pero hindi pala. Kenji, ako nga, ang liit talaga ng mundo no. Nagkita na naman tayo. Kumibot-kibot ang bibig ni Kenji habang kumikislap ang mga matang nakatitig sa mukha ni Althea. Pilit sinusubukang basahin ang laman ng isipan ng babae. Wala kang kasama? Batid ni Kenji na sa sandaling iyon ay may hindi magandang nangyayari sa katawan nito at maaring kailangan ito ng tulong dahil kanina niya pa ito lihim na pinagmamasdan. Hindi ito mapakali at panay ang hawak sa ulo. Balisa na linga ng linga sa paligid na parang may hinahanap. Hindi niya lang mahulaan kung ang asawa niya bang hinahanap o si Mr. Marquez. Bakit gulat na gulat ka naman? Mukha bang hindi ako pwedeng makita sa ganitong klaseng lugar? Biro niyang lumalim pantingin sa mukha ni Althea nang hindi man lang ito tumatawa sa joke niya. Hindi naman sa ganun, Kenji. Iwas ni Althea ng tingin sa lalaki na halatang sinusuri ng mukha niya. Sa dagat ng mga attendee dito ay nagawa mo pa ako makita. Ang linaw talaga ng mga mata mo. Iba kasi ang ganda mo, litaw na litaw kahit nasa malayo ako. Napaigig si Althea at medyo mahinang natawa sa panakanakang pangbobola ni Kenji sa kanya. Hay nako, ang bolero mo talaga. Normal na paikot ng mga mata ni Althea. Mas natawa pa. Yung totoo Althea, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin hindi ka yata. Muntik nang matumba si Althea, mabuti na lang at nasalo ni Kenji ang humapay niyang katawan. Anong nangyayari sa'yo? Nahihilo ako, Kenji. Nangihina. Ano? Please help me out of this place. Pagkasabi nun ay bigla na lang sumarang mga talukap ng mata ni Althea habang nasa mga bisig pa rin ang katawan niya ni Kenji. Ano kayang nangyari kay Althea? Bakit biglang sumama ang pakiramdam niya? Ano ang gagawin ni Kenji ngayon tila lantang gulay si Althea? Ipaalam kaya niya ito kay Renz? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.